Sa nalalabing session days ng 19th Congress, puspusan ang pagtutok ng Kamara sa mga panukalang dapat pang ipasa. Pero habang abala sa batas, umiinit na rin ang politika sa 20th Congress. Narito ang agenda report ni Sandro Ochona. 6 session days na lang ang nalalabi bago magsara ang 19th Congress. Pero may ilan pa ring priority measures ang hindi na ipapasa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ito ay tututukan ng Kamara sa mga nalalabing araw. We have 2 weeks before we adjourn Sine Die. So we'll wrap up the remaining priority measures. We'll work on the e-governance act. We will work also on the Open Data Transmission Act. So these and among the other spending sa BICAM will take up. And I'm sure that we'll be able to complete it before the 2-week session. Yun nga lang, hindi pa malinaw kung mailulusot ang 200 pesos na dagdag sweldo. Well, it's pending right now, so we leave to the wisdom and the sound discretion of the BICAM and the plenary. Kanina, nagpulong din ang minorya para paghandaan ang papasok na 20th Congress lalo na't matunog na sasapi sa oposisyon ang tinatawag na Duterte Bloc o mga kongresistang pro-Duterte. Giit ni mamamayang Liberal Party List Representative-elect Laila De Lima kung magiging bahagi ng oposisyon ng Partido Liberal at ML. It's going to be really yung tunay na minority na magiging fiscalizer, but yung constructive fiscalizer, constructive minority, but certainly not obstructionists. Yung Duterte Bloc, ang expectation natin dyan, baka obstructionist sila. Just oppose and oppose, basta ba politically it would benefit them. Hindi naman ganun ang mindset namin sa LP and sa ML. Malamig naman siya sa balitang posibleng maging minority leader si Davao City Representative Polong Duterte. Tingnan na lang natin if itutuloy nila yan. But syempre kung mabuo na yung minority bloc na pinag-uusapan ngayon, ay syempre meron din tatakbo as minority leader from that bloc. Bagamat masyado pang maaga, tila 3 block ang bubuo sa Kamara sa 20th Congress. Ang mayorya, ang minorya at ang Duterte Bloc. Para sa agenda, Sandro Ochona, Billionario News Channel.